Okay mga ka-trigger, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman at palagi kong sinasabi na huwag ninyo akong hahanapin sa Pilipinas sapagkat ako'y 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor gunsmith. Ayan, at ngayon ay bago ako bumati, gusto kong gusto ko muna basahin ang kahilingan ng nagpakilalang user. Okay, magandang gabi Sir Elmer. Hinahanap ko sa upload ninyo yung double speed na nakalagay. Double feed ito. Double feed ang bala. Di na makita para sa Colt 1911. Okay. So, ayan. At bago natin na bigyan niya ng katugunan, ay babati muna ako sa mga subscribers natin at sa ating mga silent viewers na ng isang pagpalang araw. At sa mga OFW sa amang panig kayo ng mundo, ang dalangin ko tayo ay iligtas ng may kapal sa mga aksidente kapahamakan. At ingatan natin ating mga sarili na huwag tayong magkasakit sapagkat may mga pamilyang umasa sa Pilipinas at mahirap magkasakit sa abroad, walang mag-aalaga sa atin. Ayan, medyo gwapo ako sa ating bagong ilaw kasi may nag-request na hindi maganda yung ating ilaw kaya bumili na ako. Ayan, so at pinasasalamatan ko din ang nagbigay ng tulong sa ating mga 6 na mga estudyante at alam naman ninyo na tayo ay charity vlogger na hindi ko ginagamit ang ating mga tinutulungan para kumita ng pera sa YouTube. Manapay ang ginagamit ko yung maliit nating kaalaman para nakakatulong na ako sa pagtuturo at yung kinikita ko dito sa YouTube ay tinutulong ko naman sa mga single parents na may mga pinapag-aral na mga anak. So ayan, at maraming salamat kay Alfredo Isidro, nagpakilalang Ordesify ng Las Piñas, at gayon din kay Architect Arnel Salvador, naging kaibigan ko dito sa Kuwait at nabigyan natin ng pagkakataon na maturuan pumutok ng rifle, pistol at shotgun. So ayan, at siya ay nagmagandang loob na tumulong sa ating mga beneficiaries. Okay, kaya ang ating nalikom ay itutulong natin yan pagdating sa darating na pasukan. Ibibili natin ng mga school supplies, bags at sapatos ng 6 na mga estudyante. Kaya maraming salamat sa inyo lahat. At yung mga gusto pang tumulong, nandito ang ating GCash number. Yan ang GCash number ng aking tresurera. Anak ko yan. At hindi natin tinitingnan ang halaga. Ang 100 piso ay yan ay isang araw na baon ng ating isang estudyante. So napakaganda na tayo tumutulong kahit sa maliit na halaga, sabot nating makakaya. Ayan, maraming salamat sa inyo at hindi ko kayo pagsasawaan pasalamatan sa tuwing upload ng aking mga videos. Okay, ayan, at bibigyan na natin ng ang kasagutan itong kahilingan na nagpakilalang user. So ang ibig niya sabihin ay yung ay nagdo-double feed yung So tamang-tama, Colt yung baril niya at Colt din naman yung ating model dito. So, pag tayo humawak ng baril, protocol yan for safety, release magazine, at check and chamber kung may bala. So, ayan. So, at gagamit tayo ng mga dummy bullet. So, kung kayo ay gagamit ng dummy bullet, siguraduhin ninyong walang primer. Tinanggalan natin ang loob nito, tissue na lang ang nasa loob. Okay, so, ang nangyayari sa kanyang baril ay ganito. Okay. Maglagay tayo ng isang bala sa loob, sa chamber. Kasi double feed eh. Ang ibig sabihin ng double feed, pag pumutok, mga dami ito. Yung basyo na iwan sa loob. So, pag pumutok, ay ang nangyayari ay ganito. Yan, ganyan ang double feed. Okay, may laman sa chamber
at yung sumunod na bala ay nakatutok diyan, ay paano puputok yan? Ay hindi nga naman ito ay dalawang klase. It's either na hindi pumutok yung nasa loob, maaring yan ay yung primer niya ay may diferensya o may diferensya yung hammer ninyo, firing pin, ganyan. Pero kadalasan naman pumuputok at naiwan yung basyo sa loob. So, ito'y paulit-ulit na. Sabi naman ninyo, hindi naman kayo nauumay. Hindi rin ako maumay. Ipaliwanag ito paulit-ulit dahil ang gusto ninyo, yung nasa title talaga yung tanong ninyo. Kasi kaya ang ginagawa ko ngayon 10 to 15 minutes lang. Kung ano yung tanong, yun lang ang gagawa natin ng videos. Hindi natin sasama yung pagbabaklas, yung basta direct to the point. So ganyan lang nangyayari. So kadalasan na mangyayari nito ay yung inyong extractor ay mahina na, may diferensya na. So may video naman tayo kung paano ang pagpapalakas ng extractor, kung bakit yan na hindi nakukuha yung basyo. So may video na rin tayo bakit naiwan yung basyo sa loob pag pumutok. So ang nangyayari niyan, pumutok, nag-pullback yung ibig sabihin walang problema yung kanyang bala dahil sumagad yung kanyang atras Kasi kung hindi sumagad ng atras yan, ang mangyayari niyan ang mangyayari niyan naka-close pa rin yan. Kasi umatras lang yan ng ganyan. Ibig sabihin nun, ang spring mo ay malakas, hindi kinaya ng blowback. Malakas ang spring, mahina ang bala. Paulit-ulit tayong paliwanag. So nag-close siya. Yun ang nun. Malakas ang spring, malakas ang recoil spring, hindi kinaya ng blowback. Kaya gumanon lang siya. Halimbawa, ganyan, pumutok. Okay, pumutok siya. Pagputok niya, bang! Pumutok, gumanon lang siya. Hindi niya kinayang i-atras dahil malakas ang recoil spring, mahina ang bala. Bumalik. Naka-close siya, hindi siya double feed. So, yun yung isa nating video. Ang nangyari naman ngayon, may laman yung chamber, nandun yung basyo, pumutok siya, pumutok siya ng sagad, naiwan yung basyo dahil mahina yung kanyang extractor, may diferensya yung extractor niya, yan ang nangyari, double feed. So, may pagkakaiba po. Yung isa ay naiwan yung basyo, pero naka-close dahil nga hindi sumagad yung Dahil pag yan na hindi sumagad, hindi niya makukuha yung next na bala. So, ayan ang ating ang problema niyan ay yung extractor mo. Yung extractor mo ay mahina. Hindi niya madala. Okay? At may video na rin tayo pag ang iyong chamber ay medyo maluwang na. Kasi yung iba, pagka hindi nadadala, halimbawa naiwan, ang pagdidiskinitahan nila yung chamber, kala nila masikip. Pero ang may diferensya ay yung may diferensya extractor. So huningin, lalong ngayong pag sumubra ang luag na ng basyo, pag sumubra na ang luag ng basyo, ayun ang nangyayari. Ang nangyayari ay humihilab yung basyo. Umi-expand lalo at lalong yang siyang sisikip. Ayan, may videos naman tayo kung paano natin masusukat ipapakita ko ulit para kahit magpaulit-ulit tayo ng paliwanag. So ayan, pagka ipapakita ko ulit sa inyo kung paano pagsukat ng para kasi yung iba hindi napapanood yun. Kung paano natin susukatin ang tamang
Paano natin susukatin ang tamang sukat ng chamber? Okay. Para mapanood ulit ninyo, kasi yung iba hindi napapanood yung iba kong mga videos. Kaya ang advice ko, panoorin ninyo yung aking mga videos, sapagkat hindi lang yung tanong ninyo ang makukuha ninyo, at marami pang marami pa kayong makukuhang mga teknik at mga katanungan. So ayan, wala tayong gunting. Gumupit tayo ng 1 cm na bond paper. Tapos ay kukuha tayo ng original na bala. Huwag kayong kukuha ng reload. Original na balang kukunin ninyo. Ilalagay ninyo dyan. Titingnan ninyo kung ito ay nakapantay yung bala dito. Pantay dito. Pantay dito ha. Yan. At igagano ninyo. Yan. Pag yan ay hindi nahulog, ay it's either na madumi or masikip talaga, lalo sa mga bago. So ang pagsukat niyan ay ganito. Kukuha tayo ng band paper at ipapasok natin sa chamber. Ito, paulit-ulit na to. Awan ko kung hindi kayo maumay. Pasensya na. Ipapasok natin dyan at ipapasok natin yung basyo, yung bagong bala, at titingnan natin kung hindi mahulog. Pag yan ay nahulog, maluwag na yung chamber ninyo. Okay, yan ang palatandaan. Maluwag na yung chamber ninyo pag yan ay nahulog. Okay, kung huhuningin ninyo yan pag nilagay ninyo yung bond paper na 1 cm ang lapad. Halimbawa, inilagay ninyo ganyan. Nilagay ninyo yung bond paper. Pagkatapos ay inilagay ninyo yung bala at hindi ninyo maipasok yung bala, hindi ninyo maipasok. Yan ay ibig sabihin, masikip yung chamber ninyo. Yun yung time na huhuningin ninyo. Okay? So, ganun ang pagsukat. Ganun ang pagsukat niyan. Ganun ang pagsukat. Hindi lumalabas yung ayaw lumabas yung basyo. Ayaw lumabas yung basyo. Ay huning kayo ng huning. Ay di lalong nasira yung inyong anong nasira yung inyong barrel ay 14,000. Oh. Pupunta kayo sa gunsmith, paisliban ninyo. Pupunta kayo na sa machine shop, paisliban ninyo. So yun ang nangyayari. So ayun. Ang kasagutan diyan ay extractor. May videos tayo kung paano palakasin ng extractor. At panoorin ninyo yung ating mga videos at paulit-ulit tayong nagpapaliwanag, makukuha ninyo yung inyong mga katanungan doon, yung kasagutan. So, advice ko sa inyo, kung talagang gusto ninyong wag yung titingin lang kayo sa title. Pag tinignan ninyo, ay, hindi man ito yung tanong ko. Pero wag ka, yung tanong ninyo, nandun yung sa loob. Sa mga question and answer, nandun na rin ngayon eh. Sa question and answer naman, sa live natin, hindi tayo pwede makapagpakita ng baril. Kaya ang ginagawa ko ay sinasagot ko na ito ng video. Okay, kung mapapansin niyo ang mga videos ko, hindi ko ini-edit. Kasi napaka-busy kong tao. Tsaka mas maganda yung kung ano yung malaala ko yung sasabihin ko. Kaya kung may kulang pa itong aking videos, i-comment ninyo. Basta ang comment lang ninyo ay nasa topic. Huwag yung wala sa topic. Kamukha nung isang nabasa ko ngayong maga. Yung bakit gusto ng mga shooter ang 1911 kaysa sa Glock. O dapat ang sagot ninyo ay Glock at saka 1911 lang. Huwag ninyong isama yung ibang baril. Okay? So although tama naman yung comment niya. Pero out of the topic yung kasi Glock at saka 1911 ang usapan. Yun lang. At pero nagpapasalamat pa rin ako dahil nabubuksan yung ating kaisipan. Okay, so, iba naman yung 1911 at striker. May videos na rin naman tayo nun. So, in general yun, lahat na ng striker fire. So, ayan, ganun lang ang ating mga videos, maiksi, pero direct to the point. Yun ang ating At hindi ko na ituturo sa inyo yung kung bakit mahinang extractor kasi may videos na tayo nun. So, yun lang ang para malaman lang ninyo kung ano mga gagawin ninyo
palakasin ninyo yung extractor unang-una. Okay, kasi maraming klase yung mga ganyang malfunction. Yan talaga ang pinakang problema ng mga may-ari ng baril, kung paano solvein yung mga yung mga malfunction. So ayan, at sana may napulot kayo ngayon sa aking maiksing video. At kung sa tingin ninyo ay hindi ko na pinpoint yung inyong natumbok yung inyong katanungan, pwede ninyong i-request ulit. At yung mga katanungan na matagal na ninyong tinanong tapos hindi ko na sasagot, di ulitin lang ninyo. At nandito lang naman tayo handang sumagot sa inyong mga katanungan. At bibigyan natin linaw yan sa pamamagitan ng ating maliit na kaalaman. Ayan, hindi naman tayo perfecto. Minsan nagkakamali rin. Kayo na ang bahalang kumurek kung may pagkakamali tayo. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Nagan Smith din naman. Hanggang sa muli natin video. At sa mga katanungan ninyo, sasagutin natin. Tayo magpapaalam. At God bless us all. Thank you very much.